So it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. So bali for today's video, nandito po ako ngayon sa San Andres, Quezon, sa favorite place ko. So bibisita po kami o maglalocate po kami ng isang property na may sukat po na 3 hectares. So watch nyo tong video na to. Ito po ibinibenta po ni seller sa napakamurang halaga po So ito po ibinibenta ni seller sa halagang 850k. So saan ka pa? Sa halagang 850k meron ka na pong isang property na may sukat na 3 hectares. So bawing-bawi ka dito sa property na to. And then at the same time, ito po ay malaki po ang return income. So watch nyo itong video na to. I'm sure magugustuhan nyo po ito. So ito po ay malapit po sa Barangay Road. So ilang meters lang po ay Barangay Road na. So tara, sabay-sabay nating ikutin si 3 hectares. Pero bago ang lahat, syempre, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel. And then, paki-pindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated dun sa mga properties po na ibablog natin. So tara, ikutin na natin. So medyo nag-ikot-ikot pa tayo. And then pinagmasdan ko po yung pinaka-niyog po niya. So yung iba po ay medyo may kataasan na. Pero hindi pa naman po ito kumbaga ay clearingin. So medyo matagal-tagal pa naman po. And then mix po siya. So meron po siya mga mabababa and then meron siya mga matataas. Yan, lapit tayo dito sa medyo may maraming tanim na niyog. So itong property po na to ay merong laman na nasa 700 kapuno ng niyog. And then yung 700 kapuno ng niyog na yon sa panahon po ng tagrami o tagbunga, ito po ay nag-aani po ng nasa 5,000 kabuo. And then yung pinakapera na po ayon po dun sa ating kasama na naglulukad po dito sa mismong property, ito po ay kumikita lang nasa 40,000 pagka 5,000 kabuo po yung kanilang inani. And then yun naman po ang labanan po dito is 70-30. So mas malaki po yung part po ni owner po And then sa ngayon po ay ito na lang po ay umaani ngayon ng nasa 2,500 kabuo kasi medyo tag-init. So expect natin medyo dumalang yung tubo po ng niyog o yung bunga ng niyog. So yan, zoom natin. Ang ganda nung doon, nung part na yon yung medyo mataas na part. So ang property po ay kung i-rate po natin, ito po ay nasa 100% na semi-slope. So napaka-gradual naman. Ayos na ayos lang po siya kasi ito po yung mga farm na matatawag nating parang pwedeng ranchuhan. So mas okay po siya kasi medyo maganda sa paningin kumbaga. And then kagandahan po nitong property na to, hindi rin po siya tinutubuan ng maraming damo. So ito po ay parang mga Carabao grass lang yung halos tumutubo po sa kanya po So yan, kasama po yan sa property And then explain ko na po about dun sa pinaka documents po nito, property na ito. Ito po ay matured CLOA title. And then buhay po si owner po So yun po ang maganda. Wala po tayong magiging problema sa documents. Lakad tayo, puntahan natin yung pinaka source ng tubig. Bali yung pinakasapa po nito ay nakapaloob po sa mismong property po So tingnan natin kung gaano siya kalaki. Kasi ang sabi ay hindi tayo makakatawid basta-basta. So siguro pwede natin palagyan ng tulay ito. Kasi yung kabila po ng sapa ay pag-aari pa po or kasama pa po sa property na binibisita natin for today So liliban tayo. Tingnan ko kung makakaliban ako or makakapunta ako dun sa kabilang part. Mukhang hindi. So papakita ko lang po sa inyo yung reality. Dito na ako sa may pinaka-sapa niya. So sa tingin ko naman po pagka tag-araw naiigahan siya. Ayan, halos naging lubluban na lang din siya ng kalabaw. Pero kailangan po nating, to be honest po so itong kinakatayuan ko po is property and then kailangan natin lumiban papunta doon kasi kasama pa po iyon sa pinaka property po na binablog natin. So ang mangyayari po kung sakali po pwede po tayo magpalagay ng tulay para po makaliban tayo or makapunta tayo dun sa kabilang part
ng property kung saan marami pa ring niyog doon. So mamaya papakita na lang natin, susum na lang natin, hindi na ako makakababa, medyo may kalaliman po siya oh. So kagandahan lang, may source tayo ng tubig, pero gawa na lang po natin siguro ng paraan para makaliban tayo, makapunta tayo dun sa kabilang part. Kung sakaling medyo malaki yung tubig, kailangan po siguro nating maglagay ng tulay para kahit naagos ang tubig, makakaliban tayo sa kabila. So ganun na lang po yung pinaka the best way na magagawa po natin. Pero okay po siya, at least number one po kasing kailangan din sa isang property is yung source ng tubig natin. So okay naman po siya, check naman po tayo pagdating sa source ng tubig. Dahil hindi tayo makakaliban dahil unang-una masukal, and then may sapa dun nung kayo na pinakita ko sa inyo. So zoom na lang natin. Yan, so ayan po yung pag tumawid ka na po ng pinakasapa, ayan na po yung pupuntahan natin kasama ng property po. Zoom na lang natin. Palabas na tayo ng property para ma-explain ko naman po sa inyo about naman po sa may pinaka road po niya. So lakad tayo. And then sa ngayon po ang property po wala pa po tayo ng source ng kuryente rito. So kagandahan naman po kasi nito, dito sa part na to, inuna po nila yung barangay road na masemento. So doon sa dulo, nag-uumpisa na po silang mag-semento doon, pero yung pinaka source ng kuryente natin, sa ngayon po puro solar muna yung gagamitin natin. So may signal naman po yung phone natin. And then tayo po ay kung magta-travel ng Manila to San Andres, tayo po siguro ay magko-consume ng halos nasa 9 hours. Ito po kasi ay pinakadulo na. Pero ang panalo ka rito, yung mga outlook ng property, ang gaganda. So kung gusto niyo yung mga style ranchuhan, and then hindi masyadong mga pabangin yung property, almost flat, ayan, dito ka mag-avail ng property, ang ganda. So ayan, nandito na po tayo sa may pinaka road po. So kagaya na nasabi ko, tayo po ay hindi pa po nasisemento. So doon po yung nagsimula yung pinaka cemented road kung saan ongoing na po yung pagpapagawa ng kalsada. Ayan, and then dito naman po kami galing para makalabas po kami ng National Road. So ang property po is wala po siyang frontage. Ito po yung pinaka property po natin and then explain ko po kung bakit wala siyang frontage. So nandito po yung isang muhon, and then magkakaroon po siya ng almost 10 meters na allowance, or I think mga wala pa siyang 10 meters, siguro mga nasa 7 meters po. So pag magwa-widening naman po, kasi ito po yung pinakakalsada, so pag nag-widening siya, so masasakop na siya, and then nandito po yung pinaka-isang muhon. So ang property po, ganito po ang magiging style, isang papaganon, natutugon po dun sa may dulo kung saan may magandang overlooking, and then papaganon din naman po siya sa dulo. So ganun po yung nangyari. So nandito po sa may pinakasaging yung muhon. Ulitin ko lang po papaganon sa dulo, and then balik dito, and then papaganon. So nagkaroon po siya ng konting allowance sa may pinakakalsada. Ayan po. So pagdating naman dito, okay na. Pasok na natin yung sasakyan natin kasi pabuka na siya. So siguro ito, pag nag-widening, madadali na to or makukuha na po ito. So dito na po tayo mag-start. So ayan po. So kung halimbawa maibigan niyo po itong property na to, pwede niyo na po kaming message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So ulitin ko lang po, ito po ay binibenta po ni seller sa napakamurang halaga, sa halagang 850k for 3 hectares na po iyan. So avail na po kayo. Huwag niyo pong palangpasin tong property na to, ay talagang sulit po kayo dahil sa return income. Lalo po ngayon medyo may kataasan po yung price po ng ating niyog. So bawing-bawi po kayo pagdating ng araw, may property pa kayo. So yan po.
Thank you po for watching.